Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang natatanging online usapang bokasyon with Bishop Ray. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Ultan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Manaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Bishop Ray Evangelista, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa mga nagdaan po nating usapang bokasyon, binigyan natin ng pansin. Una, ang kwento ng simulain ni Bishop. Ikalawa ay ang kanyang buhay paghuhubog sa seminaryo. At noon pong nakaraang Sabado ay atin namang pinag-usapan ang kanyang buhay nung siya po ay isang tagapaghubog na pari sa kanilang seminaryo doon sa Archdiocese of Lipa. At nung siya po ay maitalaga bilang isang kura paroko sa San Guillermo sa Talisay. At matingkad po sa ating bahagi na noon na lumabas kung paano ang isang pari ay nararapat na manguna sa kabanalan sa diwa ng pakikipagkaibigan kay Kristo, buhay panalangin, kababaang loob, at gayon din ang pagsunod. At yung kaligayahan ng isang pari na patuloy na maisabuhay ang pinag-aanyaya lalatingit ng sakramento ng banal na Eucharistia, ang pag-aalay ng sarili. Sa gabi pong ito, atin naman pakinggan ang kwento ng buhay ng pagiging isang obispo ng ating minamahal na obispo, Bishop Ray Evangelista. Bishop Ray? Thank you, Father Randy. Isang napakalalim na hiwaga na kaloob ng Diyos. Ito ang aking pagiging obispo. Bakit ko sinimulan ang aking kwento doon sa salitang iyon na napakalalim na hiwaga? Dahil kung ako naman pumasok sa seminaryo, hindi naman ako nag-isip na ako'y magiging obispo. Kung ako'y maging pare, hindi naman ako nag-isip na ako'y magiging obispo. At basta ako'y naglingkod, nagbigay ng sarili sa Diyos bilang pare. Itong pagiging obispo ay isang special gift, special charism na pinagkaloob ng Diyos sa akin. Hindi man karapat-dapat, kabila ng aking mga kukulang, kahinaan, kasalanan, tinawag ako ng Diyos sa kaganapan ng pagkapare. The fullness of the priesthood. Alam naman natin ito at alam ng mga pari. Kaganapan ng pagkapare ay nasa sa obispo. Ako ay tinawag ng Secretary ng Nuncio November 25, 2004. Nasa line sa telephone, isang madre na one of the staff sa Nunciature. At nasa seminaryo nga ako noon, ibinalik ako after Paris Prisco sa Talisay. Tanda ko yung November 25 dahil St. Catherine of Alexandria, yung araw na yun. Philosopher's Day. May symposium kami doon sa auditorium. Tapos na yung talk, merienda na, at nandun yung speaker, aking invite, mga pare, nagbukas ang pinto ng dining hall, yung registrar. Sabi niya, Pa-Director, telephone po, Apostolic Nuncio. Tumayo ako. sa pagkakaupo ko. Lumabas ako. Napatingin niya ang mga pare. Lumabas ako. Paghawak ko ng progress phone, sabi ko, hello. Nasa line ay madre. Is this Bishop? Is this Father Reynaldo Evangelista? Sabi ko, yes, sister. The Apostolic Nuncio wants to talk to you. So talagang kinakabahan at kung ano dahil unusual para sa isang pare kagaya ko na ako kakausapin ng Nuncio. So pumunta ko doon sa isang room at sabi nung madre ay for a while. So yun. Hanggang sa ilang pang seconds, malapit din ang Nuncio sa kanya, iniabot na. At ang sabi ng Nuncio ay, hello, good morning. Good morning, Your Excellency, sabi ko sa kanya.
how are you? Ano, sabi ng Apostolic Nuncio, Antonio Franco, itong mission ito, panahon yun, 2004, Archbishop Antonio Franco. So, I'm fine. Sabi ko sa kanya, siyempre, usual natin sagot. I want to talk to you. I want to talk to you personally tomorrow. So the following day, gusto niya ako makausap, pinapupunta niya ako sa Apostolic Nuncio, across November 26. So, okay. So I'll talk to you tomorrow at 11 o'clock here at the Apostolic Nuncio. Okay. Sabi ko, thank you so much. Pagbigay ko ulit ito sa aking register ng telephone, talagang para akong lutang at yung sabi ko, ano yun? Dahil, siyempre, kayo man na makaranas ng gano'n. Sabi ko nga, it's a deep mystery. Isang napakalalim na hiwaga. Kaya nasabi ko. So, bumalik ako doon sa dining. Medyo nasulit ibang mga pare. Ako naman, sumali lang ako sa usapan. That afternoon, I was in the chapel. Nadasal ako. Marami naglalaro sa isip ko. Siyempre, aminin ko na, pumasok sa isip ko na baka ako'y bigyan ng ganitong responsibilidad ng pagiging obispo dahil sino ba naman pupunta sa Nuncio na magkikipagkwentuhan lang? So, parang pumapasok sa isip ko yun. To be honest with you, pumapasok sa isip ko yun. Ano kaya ito? So, that evening, nasa chapel ako, as I usually do, I joined the community prayers of my seminarians, rosary, evening prayers, lahat. And then, gabi, nasa chapel ulit ako, dadasal ako. I've been praying, talagang ibang klaseng pakaramdam yung dala-dala ko that evening. Nabukasan, may misa ako sa pre-college department, yung Institute of Formation na tinatawag namin. So, nag-morning prayers ako, then lumipat ako sa pre-college department. Nandun din sa Regional College Seminary. After breakfast, ayos-ayos na ako. Nga pala, that night, mawag ako sa isang pare, Father Jonas Palmares, yung chancellor namin. Sabi ko, Father, saan nga ga ang Nuncio? Saan nga ga doon sa Kasi, ang alam ko yan doon sa may LRT, dyan sa may saan ba yun? Pakanan, pakaliwa doon sa pinaliwanag niya sa akin. Sige, okay. Wala pa naman mga ways yan nung araw. So, at ako naman, nagdadrive. At nabanggit ko rin sa inyo kanina, nung ako bagong pare, talagang relaxan ko ang loob ko na, nakadrive ako. So, malis na ako ng mga alam kong aabot ako ng 11 o'clock sa Apostolic Nuncio. Drive ako. Alam nyo, sadya ako may CD na rosary. May CD ako rosary. Yung CD kong isinaksak from the garage hanggang sa Nuncio, hindi ko pinaltan. Ano talaga, rosary ako, dasal, nakarating ako siguro mga 10:30, 10:45 sa Apostolic Nuncio. And then, dating ko sa gate, sabi niya, kayo po si Father Reynald Evangelista. Sabi niya, tuloy po kayo. Yun. At dinala ko doon sa living room na Apostolic Nuncio. Nakalong sleeve naman ako ng clerica. So, nalabas po Apostolic Nuncio. Yung paglabas ng Archbishop Antonio Franco, nagmano ako, tapos pinaupo ako, have your seat. So, how are you? So, nagkwento ako. So, I'm now in the seminary. So, yes, I know. Basta. Tapos sabi ng Apostolic Nuncio, you may be wondering why I called you here. Sabi ko, yes, Your Excellency. Honestly, I'm so anxious coming over. Sabi niya, why?
Because it's unusual for a priest to be called by the apostolic person to come over. Sabi niya, tapos nakangiti siya, sinabi niya na sa akin, you are appointed by the Holy Father, Bishop of Buwak. Alam niyo, talagang kita ng apostolic mission, pumikit ako. Pumikit ako talaga, Tapos sabi ng nuncio, the Holy Father is praying for you. We are all praying for you. We know that you can accomplish this responsibility. Sabi ko sa nuncio ay, can you give me time to pray about it? Kasi, hindi ito basta ordinaryong responsibility. Alam ko. Sabi niya, okay, you can pray about it, but you will write the Holy Father. Susunod pala sa Pope. Hindi ko alam yan. Hindi sinabi sa amin nung whatever. So yun. After that, umuwi na ako. At sabi ng nuncio, when you are done with your letter, you can just give it to the guard and I'll call you later. For lunch or for sabi. Yun. Yung gabi, again, nasa chapel ako, pinagdasalan ko. Litaw na listaw sa prayer ko, yung tinig ng Diyos na tanggapin mo itong responsibility na ito. Nabigat sa akin. Kasi ako yung at home sa Archdiocese of Lipa. I'm enjoying the Presbyterium of the Archdiocese. Ako pa naman, kabasketball ko ang mga pare every Monday. Talagang kami, tropa, barka-barkada kami. At talagang, ayun, isa sa pinagmamalaki ko at alam ko, mamimiss ko, yung bonding at saka yung friendship ko with my brother priest in Lipa. I will go to another diocese na wala akong kalala. Sasabihin ko sa inyo, I'm new to the place. Okay? So, pero malakas ang boses ng Diyos na I have to say yes to Him, to His invitation. Yun. Nung gano'n na, maliwanag yung inspiration of Holy Spirit, I wrote the letter to the Holy Father, Pope John Paul II, now Saint John Paul II. Santo na yung nag-appoint sa akin ng bishop. So, 2004. Kasi si Pope John Paul II ay namatay April 2, 2005. Several months after. Kami ni Bishop Milo ang mga uling appointees ni John Paul II sa Pilipinas. So, yun. So, I wrote the letter. And, yun, kinausap ako ng nuncio na ang announcement ay December 11. At yun nga, that evening, sa Veritas, sa lahat, sa Spirit FM sa Lipa, ni-announce na ako yung Bishop of Buwak. Tumawag sa akin si Cardinal Vidal, tumawag ang maraming mga nakakilala ko. At in-ordain ako, si Cardinal Vidal ang nag-suggest ng date, January 26, 2005, sa Lipa Cathedral. Kung saan ako in-ordain ng pare, kung saan ako nag-prostrate sa sarili ko, nagdumapa ako sa altar bilang pare noong 1986. Doon din ako, at the same spot, doon ako in-ordain bilang bishop noong 2005, January 26, Feast of Saints Timothy and Titus, on January 26. Okay. So, many bishops attended dahil katatapos lang ng plenary assembly. From there, I was transferred to Marinduque. I was installed February 22 sa Marinduque, sa Buwak. Isang napaka-challenging na assignment. Ang island province of Marinduque ay less than, noong panahon ko yun, noong 2005, less than 400,000 ang tao. 6 towns, 6 municipalities, 14 parishes. Pero it's an island province, 4th class province. It's a 4th class province. So, walang industrial zones. People are living sa agricultural products, fishing, at ilang mga maliliit na
business establishments. Pero, ang nakakatuwa sa Diocese of Buwak, may vision ang diocese. Nung dumating ako, may pananaw, maliwanag. May katatapos lang ng synod ng diocese, si Bishop Larry Oliveros, ang sinusundan ko obispo, may rest in peace. At ang sabi ng Apostolic Nuncius sa akin, what you will do is implement the synodal decrees of the diocese. Okay? So yun, kawan ng Diyos, 8 years na mahigit ako sa Buwak. From 2005 to 2013, ang lakas ng BEC program ng Diocese of Buwak, yan ang isa sa pinagmamalaki ko. Basic Ecclesial Communities. Ang tawag sa Marinduque ay BPK, Batayang Pamayanang Kristiyano. Batayang Pamayanang Kristiyano. Ang lakas ng Basic Ecclesial Communities ng Diocese. Ang mga tao ay mataas ang pagmamalasakit sa simbahan, deeply religious, mataas ang consciousness sa environment dahil sa karanasan nila sa Marcaper, sa mining na naging disaster sa province, at pinutulan namin, nilabanan namin ang mga possible mining operations sa diocese. Maraming mga bagay na napaunlad kami, tumultulong with the clergy sa diocese. Buhay ang pastoral programs, buhay ang bayanihan spirit through the basic ecclesial communities, at napakaganda ng diwa ng simbahan sa Buwak. Ang aking karanasan sa pastoral visit ay kakaiba. Dahil nga lalabing-4 na parokya ang diocese, ako na may batang pare pa, batang obispo, ako doon na nag-45 years old noong May 8, 2005. So may pastoral visit ako sa Marinduque. Would you believe, ang daladala kong damit ay pang 1 linggo sa isang parokya. Tutulog ako sa mga barangay kung saan mang bahay ako patulogin. I administer confirmation sa mga barangay chapels. Pag hindi pa tapos ang confession, hihila ko ng silya, ipapakumpisal ako habang nag-rosary muna ang mga tao. Inikot ko at binisita ang mga sityo, mga barangay. Kalakad ako sa mga pilapil, pagitan ng mga palayan. Kaahon ako sa mga bundok. Hindi ko makakalimutan, ako'y nakalakad ng 3 oras papunta at 3 oras pabalik. Nung pabalik na kami, parang hindi ko na alam kung paano ihahakbang ang aking paa. Na parang sa pagod. Talagang talagang hindi ko alam kung makakarating. So, yun yung mga karanasan ko sa pastoral visit. Pero napaka-fulfilling at napakaganda ng aking naranasan bilang obispo sa diocese na ito. Sa simplicity, kasimplihan ng mga tao, malalim na pananampalataya, malalim na pagmamalasakit sa simbahan, sa pamayanan. Talagang ako ay hinubog nila sa aking pagiging lingkod, obispo nila, na maging tunay na pastol para sa kawan, para sa kanila. At syempre, ang nangyari nga, noong 2013, nakatanggap ako ng telephone call at ang sabi sa telephone ng Lucio Giuseppe Pinto, you're appointed by the Holy Father, Bishop of Ilus. April 8 yan. April 8. Naghahanda ako ng homily para sa Christian Mass. Martes Santo, na ako'y nakatanggap ng telephone call. Holy Tuesday. Kaya, nung Martes Santo na yan, ng Christian Mass, pinigil ko talaga yung aking emosyon. Alam ko na, last Christian Mass ko sa Marinduque, yung Martes Santo yun. At sabi ng Apostolic Nuncio, i-announce ang aking assignment April 11. Kaya, gano'n na nangyari. So, yun ang nangyari noong 2013. At dumating ako dito, in-install ako sa Diocese of Imus, June 5, 2013. June 5, 2013. Then, bakante ang Imus,
At si Cardinal Chito ay ginawang Archbishop of Manila. Okay. So, sa loob ng mahigit ng 7 taon, going 8 na ako ngayon bilang Bishop of Imus, napakalaking challenge sa akin na maging obispo sa napakaraming mga tao. From less than 400,000, dumating ako dito sa diocese ng Imus, ang population ay 3.1 million. 3.1 million noong 2013. At 65 parishes, quasi-parishes, pastoral centers, binatyan ko. Kung ako sa Marinduque, 22 priests, naka-ordain ako ng 16 priests, naging 38. Dumating ako dito sa Diocese of Imus, more than 100 priests ang aking pangangasiwaan sa diocese. May 5 congregations na religious sa Marinduque dito sa Diocese of Imus, so ako'y dumating. 80 plus. 8 ang congregations. Tagaytay alone has more than 60 congregations. So, napakalaking adjustment. Pero, again, kagaya nung ako'y i-ordain na pare, sinuko ko ang sarili ko sa Diyos. At sinabi ko sa Diyos nung ako'y magiging bishop, kayo po ang aasahan ko sa lahat ng biyaya na kakailanganin ko para magampanan ang mga tungkulin na ito. Yun pa rin palagi ang aking prayer. Yun pa rin palagi ang aking disposition. I surrender myself to God. Umaasa ako sa biyaya ng Diyos. At sabihin ko sa inyo, ang Diyos, hindi niya ako iniwan ni isang segundo. God is a faithful God. God supported me. Simula pa nung ako'y pumasok sa seminaryo, naging pari, naging obispo, at ngayon dito sa ating diocese. Nakaka-amaze ang biyaya ng Diyos. Amazing grace, ika nga. Dumating ako sa diocese sa Buwak. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ang aking dadatnan, kung anong mga ipapagawa ko sa mga parokya at kung anong paghubog ang ibibigay ko. Lahat pinagdasalan. Dito sa diocese, sumunod ako, lumipat ako dito. Hindi ko alam kung ano ang dapat uunahin ko sa pagdating ko, pero awa ng Diyos. After more than 7 years, salamat sa inyong support, salamat sa suporta ng mga pari, salamat sa inyong mga panalangin. We are continuously growing. From 65 parishes, ang ating diocese ngayon ay 80 parishes na. Nawala. 80 ng parokya ang Diocese of Imus. Aside from 80 parishes, may 4 na quasi-parishes, isang pastoral center, at may inihanda pa tayong communities. Ako'y naka-ordain na dito sa diocese ng 11 na pare for the diocese. At naka-ordain ako ng maraming religious priests sa iba't ibang congregations. Nakapag-preside ako sa maraming profession ng mga madre sa iba't ibang congregations. Nakapag-pastoral visit ako sa mga parokya. Maraming mga bagay na pinagsasama-samahan tayo sa diocese, lalo na sa pagpapatupad ng DPPE, Diocesan Pastoral Priorities for Evangelization. Maliwanag ang pananaw ng Diocese of Imus, ang mga tulungin natin, ating mga pangarap at ating nilalayon. Ito ang ipinamana sa akin ng mga naunang obispo at ito pinagsisikapan kong ipatupad sa ating patuloy na pamumuhay bilang isang simbahang lokal ng Cavite. Ito ang kwento ng aking pagiging obispo sa 2 dioceses. Salamat po, Bishop Ray, sa unang bahagi ng ating bahaginan ngayong gabi. Totoo po na siguro ay hindi karaniwan sa isang pari ang iprograma ang kanyang sarili na magiging obispo. Parang kapag po ang isang pari ay may ganung klaseng pangarap, mukhang hindi po yun ang direksyon na kumbaga pangkaraniwan. No? Hindi po ako nakakarinig ng ganitong klaseng direksyon sa buhay ng isang pari. No? Kaya yung sinasabi ni Bishop Ray, hindi sumagi sa isip niya na siya ay magiging obispo nung siya ay batang pari, formator, tapos niya ay isang parish priest, no? Bago bigla-bigla tatawagan ka ng
nunsyo. Totoo po na habang nakikinig po kay Bishop Ray kanina, oo nga naman, so ito ba naman ang isang pari para tawagan ng nunsyo, no? Sa dinami-dami ng pari sa Pilipinas, yung tawagan ka at paglaanan ka ng pansin, mukhang merong kakaibang paanyaya ang Diyos, no? sa pamamagitan ng ganong klaseng pagkilos. At kung titingnan po natin, no, ay nung si Bishop ay mahirang bilang obispo ng Buwak, no, ay totoo po na hindi madali yung dilipat ka ng isang panibagong diocese, lalo tigit galing ka sa isang diocese na talagang nakabuo ka na ng malalim na ugnayan sa iyong mga kapwa pari. At saka Bishop, di po ba parang kayo din ang nasa commission ng clergy yata? Oo. Mission clergy. Oo, kaya talagang meron din ganung lalim ng ugnayan sa mga kapwa pari sa archdiocese na bago itatalagang obispo ng isang diocese. No? Pero kagaya po ng narinig din natin kay Bishop nung siya ay pari, no? Nanatili siya sa pinanghahawakan niya, yung malalim na pagsunod sa kung ano ang kalooban ng Diyos. At mula doon ay dumaloy at dumaloy ang grasya ng Diyos. Ganun pala Bishop talaga, no? Kapag ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos, sagot tayo ng Diyos. No? Siya ang bahala sa atin basta't sumunod lamang. No? At sa paglipas ng panahon ay hindi lamang po hanggang diocese ng Buwak, nung mabakante po ang diocese natin, ang Diocese of Imus, dahil inilipat na nga po ang Bishop Tagle sa Archdiocese of Manila, ay naging obispo po natin si Bishop Ray, no? Pang-5 obispo, Bishop, ng Diocese of Imus, no? At kami po ang una niyang inordain bilang deacon, no? Dito po sa diocese. At makalipas ang ilang buwan din lang po ay inordain din niya po kaming pare, no? Kaya po ang buong mga taon, ako po ay magpipitong taon na rin pare, no? At si Bishop po ang nag-ordain sa akin, kaya sa buong pagkapari ko po hanggang sa kasalukuyan ay kay Bishop Ray po ako nakaugnay. Lalo tigit sa diwa ng paglilingkod para sa diocese. No? Isang bagay na natatandaan kong binanggit ko kay Bishop Nantoy ko, Bishop, ngayon naunawaan ko kung bakit binabanggit ang pangalan ng obispo sa misa. Kasi kailangan niya talaga ng dasal, no? Yung ikaw ay maging parish priest sa isang parokya, parang given na po yun, no? Kumaga sa isang pare na magiging kura-paroko ay talagang parokya ang buhay mo. Yung maging formator ka sa isang seminaryo ay given na din naman na talagang mga seminarista ang pakikisamahan at gagabayan. Pero yung maging obispo ka pa, parang lahat-lahat na yun, no? Parang talagang syempre pati mga pari, no, ikaw ang tuturing na ama, sa iyo nakaugnay, sabi nga ito yung fullness ng pagkapari. At sabi ko, ito marahil ang dahilan, no, na talagang kung bakit kailangan alalahanin ng obispo sa bawat misa. Dahil ang pagiging bishop ay hindi madali. Kaya nga po hindi ito pinapangarap ng mga pari, no? Pero dahil sa grasya at biyaya ng Diyos ay nakatutugon, nakapag-aalay ng sarili ang ating mahal na obispo. Kaya lagi po ninyo siyang ipagdadasal. Kasama po naming mga pari dito sa diocese na talaga pong malaking bagay na sa ganitong paraan ng ating pakikilakbay at pagsuporta sa Kanya ay maipadama natin na hindi siya nag-iisa sa ganitong klaseng pagsisikap na makapaglingkod sa bayan ng Diyos. Ngayon po, pakinggan naman natin ang mga tanong ng aking mga kasama. Mauna si Carlo. Magandang gabi po, Bishop Ray. Maraming salamat po ulit sa inyong pagbabahagi sa amin ng inyong kwentong bokasyon mula po sa inyong pagiging bata, seminarista, pari at hanggang sa ngayong gabi po ay bilang isang obispo. Nagtataka lang po ako, Bishop Ray, hindi po ba kapag po nagiging obispo isang pari, namimili po siya ng episcopal motto? No? At ang episcopal motto po ay isang motto na personal sa kanya. Bishop Ray, ano po yung significance ng inyong episcopal motto na Vitis et Humilis Corde sa inyong karanasan at kwentong bokasyon? Thank you, Carlo. Nung ako'y sabihan na nga ng Apostolic Mission na ako'y Bishop of Buwak, so ang isa sa preparations ay mag-isip ako ng motto, pagdasalan ko kung anong motto ang ilalagay ko sa coat of arms.
Pati nga yung mga symbols na ilalagay doon sa coat of arms ay naging bahagi ng aking panalangin. At sa aking pagdarasal, ay napakalakas ng pagtawag sa akin ng Matthew 11:29. Matthew 11:29. Learn from me, for I am gentle and humble of heart. Matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, 11 kabanata, talata 29. At ito ang naka-attract talaga sa akin. At sa totoo lang, hindi basta ng moment na yun, ito naka-attract sa akin. Matagal na yung nadadaanan ko pag ako nagdinilay ng salita ng Diyos. May dating sa akin. Dahil mahalagang-mahalaga sa akin bilang tao, hindi lang basta bilang pari. Kung ako'y hinuhubog ng seminaryo, yung humility at gentleness. Ako'y nag-aral sa seminaryo na ang pangalan ng seminaryo ay St. Francis de Sales Seminary. Pag pinag-aralan nyo at binasa nyo ang kwento ni St. Francis de Sales, ang isa sa title niya ay The Gentleman Saint. The Gentleman Saint. Si St. Francis de Sales ay kilala sa kaamuan, kilala sa pagiging gentle, at ipinamulat din niya sa amin sa seminaryo. Nung una, para siyang, nung nagsimula siyang medyo mainitin ng ulo, medyo kangay pusok, pero kulang sa pagtitimpi ng sarili, parang impulsive. Pero hiningi niya sa Diyos yung biyaya ng kaamuan at ibinigay sa kanya yung gentleness. And he became a very gentle priest, gentle bishop of Geneva, Switzerland. Doctor of the church. Kaya, hindi lamang ako, lahat ng mag-aral sa St. Francis de Sales Seminary, alam nila na St. Francis de Sales is a gentleman saint, a model of gentleness. Kaya, pinagsisikapan ko na sundan yung ganoong pag-uugali, kabanalan, at sabi nga ni St. Francis de Sales, nothing is so gentle as real strength. O kung ano. Yun ang sinagsisikapan ko. At syempre pa, yung kababaan ng loob, humility. Ito, narinig ko pa, seminarista pa lang ako na humility is the mother of all virtues. Pagka ikimababa ang loob, kaya mong maging mapagpatawad, maunawain, kaya mong tumulong sa mga maliliit na tao, kaya mong umunawa sa kahinaan ng kapwa, and many other good things that you can do. You can humus is a fertile soil. Alam naman natin yung humility ay galing sa salitang humus is a kind of fertile ground, fertile soil. Tutubuan ng magandang halaman. Diyan ako nagsisika. Litis at humilis corbe. For I'm gentle and humble of heart. At yung puso ko ay hinihingi ko sa Diyos na gawin niyang maamo at mababang loob palagi. Kaya may devotion din ako sa Sacred Heart of Jesus na alam naman natin Sacred Heart of Jesus ang modelo na ating lahat sa kababaan ng loob at kaamuan bilang ating manunubo sa bilang ating Diyos tagapagligtas. Yun ang kahulugan ng aking motto dahil pinagsisikapan ko na may isa buhay. Maraming salamat po, Bishop Ray. Mga kapatid, narinig po natin ang ating mahal na obispo na nagpapaalala sa atin na ang bokasyon sa anumang paraan at landa sa isang paanyaya na maging kawangis ni Kristo, maamo at mababang loob. Sa kabila ng ating pagsusumikap, tiyak na masigit ang kabutihan at awa ng Diyos. Alam niyo po, Bishop, laging ipinapaalala po sa amin sa seminaryo ang value ng humility. Humility, humilitas, at sabi niyo rin po, humus, matabang lupa. Isang paalala na kami po ay tao at mananatili kaming nakaapak sa lupa sapagkat tulad ng matabang lupa, wala naman tayo may pagmamalaki sa Diyos. At sa pagkilala natin sa ating katangian bilang isang lupa, nagtatanim ang Diyos at lumalago ang kanyang itinanim. Ito rin naman ang susi sa maalab na pagtugon.
Kami mga seminarista ay inaanyayahan pong maging bukas sa paghuhubog at pagpapanibago na hatid ng seminaryo kagaya ng nangyari kay St. Francis de Sales. Ang mga pari ay bukas din naman po sa pagtalima sa mga iniata sa kanilang tungkulin. Mga kapatid, kababaang loob din ang nagdala kay Bishop Ray sa pagtugon sa paghuhubog ng seminaryo. Kababaang loob rin ang nagtulak sa kanya na isuko ang sarili sa Diyos bilang pari at bilang obispo. Kababaang loob rin ang naghatid sa kanya sa mga pilapil. Kababaang loob ang nagdala kay Kristo sa kapwa. Sa pagbabahagi sa atin ni Bishop Ray, masasabi natin ang kababaang loob rin ang naghatid sa atin sa hiwaga at misteryo ng pagtawag ng Diyos na sumasaibayo sa atin. Ito po ang ating patunguhan, ang pangkalhatang pagtawag sa bawat isa tungo sa kabanalan. Bishop, ipinagdarasal po namin kayo. Ipagdarasal niyo din po sana kami na yung puso po namin ay maging bukas sa paanyayang ito ni Kristo. Yung nagsasabing matuto kayo sa akin, maging mitis at humilis corde. Maraming salamat po, Bishop Ray. Salamat, Carlo. At ngayon naman, si Earl. Dito ay magandang gabi, Bishop. Alam naman po natin na ang obispo ay mayroong fullness of priesthood at ang obispo ang siya nag-o-ordain sa mga diakono, sa kaparian, mga nagiging pari. Bishop, sa karanasan niyo po ng pag-o-ordina ng isang pari, ano po ang inyong pakaramdam sa tuwing ipinagdiriwang niyo ito? Isa sa special na biyaya na ibinigay sa akin ng Diyos bilang obispo ay ito ang mag-ordain ng mga diakono at mga pari. At ang totoo niyan, hindi nyo inaitanong ay maglalabing 5 taon akong obispo, magpi-15 years na akong bishop. Ay nakakatuwa na naka-ordain ako ng mahigit na 60 pari. Hindi lamang dito sa Marinduque, sa Cavite, iba't ibang religious. Every time na ako mag-ordain, talagang ramdam ko yung ibang saya, ibang lakas, persa ng Espiritu Santo na pinadadaan sa akin, pinadadaloy ng Diyos sa akin. Dahil sa pagpapatong ng kamay ng inyong lingkod, ng obispo, ay talagang nangyayari yung paghirang ng Diyos. Yung paglukob ng Espiritu Santo yun ay talagang ibinibigay sa ino-ordin ng diakono, ino-ordin ng pari. Hindi ko alam kung ano yung description sa electrical engineering yung anong pagpapadaloy na yun, kung transformer or whatever ko ano mo. Pero yun ang parang analogy ko or the power, the strength, the special gift na nararanasan ko kapag pinapatong ko ang aking kamay sa loob ng diakono o pari. Isang special na biyaya. At may kakaibang galak din sa sarili ko na ito'y ipinakaloob ng Diyos sa akin. Hindi ko inakala at sa lahat ng mga tagapakinig na yung simpleng bata naglalaro sa dagat, no elementary, simpleng bata naglalakad papunta sa school, Mabini Central School. Ako simpleng bata o kabataan na naglalaro ng basketball sa seminary. Dadating sa panahon ko na mag-ordain ako ng mga diakono at mga pari. Hindi sumagi sa isip ko yan noong 1970s, 1980s, ano ba. Pero from 2005 na ako'y maging bishop, ipapatong ako ng kamay sa ordination at ginagamit ako ng Diyos sa instrumento. Haluyan ng biyaya ng Espiritu Santo para sa mga ino-ordinan. At itong aking mga na-ordinan diakono pari, ngayon naman, ang naglilingkod sa maraming mga sambayanan, hindi lamang dito sa ating diocese, kundi sa iba't ibang lugar kung saan sila tinawag. Ang iba yung mga misyonero ngayon bilang religious na SBD, MSP, at iba pang mga congregation. Ibig sabihin, yung pagka-ordain ko sa kanila,
ay ngayon ibinabahagi nila sa iba't ibang mission territories, mission. Nakaka-amaze ang biyaya ng Diyos. Amazing grace. Talaga, nakakapanliit, sa totoo lang, nakakapanliit na pinadaloy ng Diyos sa akin itong biyaya na ito. Pero ako man ay may mga pagkukulat, kahinaan, ginagamit ako ng Diyos sa napaka-special na biyaya. Hindi po ay maraming salamat, Bishop. Ang buhay na pagsunod sa Diyos ay isang hiwaga. Kung nga rin ang binanggit sa atin kanina ng ating mahal na obispo, ito ay isang hiwaga, isang misteryo na hindi natin maipaliwanag. At ang buhay ng isang pari, buhay ng isang obispo ay hindi isang career na pagtatapos ka ng isang kurso, ay sigurado ka na ito ay ibinibigay ng Diyos. Hindi ng pari, hindi ng formator, hindi ng obispo, hindi ng Santo Papa, pero ibinibigay ng Diyos. At dahil si Jesus na rin po naman ang mismo nagsabi, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo. Kung kaya, mga minamahal na kapatid, mayroong parating sense of mystery ang pagtawag sa atin ng Diyos. No? Ito may sa buhay pagpapari o relihiyoso, relihiyosa, buhay pag-aasawa o buhay pinagpalang mag-isa. Ang Diyos ang may alam, ang Diyos ang tanging nakakaalam dahil ang Diyos ang tumatawag. At ito ay isang pagpapaalaala sa atin na magpakumbaba parati. Kanina pa natin pinag-uusapan yung pagpapakumbaba dahil tayo ay nilikha ng Diyos. At ang Diyos ang siyang magtuturo sa atin na magkaroon tayo ng malalim na pagsunod sa kanyang kalooban. Ang panawagan niya ay piliin siya, ang inaasahan sa atin ay tumugon sa pagtawag na ibinibigay niya sa atin. Muli po ay maraming salamat po, Bishop. Pagkakataong makausap po kayo sa gabi. Salamat Earl and Bishop Ray. No? Mga kapatid, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas.
Nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online usapang bukasyon with Bishop Ray. Kanina po ay napakinggan natin ang kwento ng buhay ng pagiging isang obispo ng ating minamahal na obispo dito sa diocese. At nagkaroon din po ng mga tanungan, bahaginan, kung saan po ay naging matingkad ang ilang mga paanyaya sa paglilingkod lalo na sa diwa ng kababaang loob at yung pagbabahagi ng sarili sa kasalukuyan lalo tigit sa diwa ng paglilingkod sa bayan ng Diyos. Ngayon naman pakinggan natin ang mga tanong mula sa ilang mga kabataan mula sa ibang mga parokya o iba't ibang mga parokya dito sa atin sa diocese. Earl? Ito po ang katanungan, Bishop. Kaya niyo pong basahin ko sa inyo. Bishop, paano po kami makatutulong sa pagtataguyod o pagpapalaganap ng bokasyon sa ating diocese? Galing yan sa isang kabataan sa parokya. Ang isang kabataan ay pwedeng makatulong sa pagpapalaganap ng bokasyon sa pamamagitan ng pagiging malapit sa parokya at pagiging lingkod ng Diyos at sa parokya. Sa pamamagitan nito ay makakahikayat din ng iba pang mga kabataan para sa ganitong gawain. Kung hindi man ang isang kabataan maging lingkod ng parokya, sa pamumuhay ng may kapayakan, pagiging marunong magdasal, magsimba, bilang isang ordinaryong kabataan, makakahikayat din ng pagtugon sa tawag ng Diyos. Hindi lamang naman ang makaka-influensya sa pagpasok ng seminaryo yung mga mismong mga seminarista na o mismong mga lingkod ng simbahan, kundi kahit yung ibang mga kabataan na may magandang mga halimbawa, pag-uugali, pamumuno sa school, sa paaralan, yan ay mga potential na katangian para sa pwedeng sumailalim sa pag-uubog sa seminaryo. At alam ko na marami sa inyo ay may mga ganyang katangian bago kayo pumasok sa seminaryo. Kayo ay naging aktibo na sa parokya, kayo ay naging aktibo sa campus ministry, o kung ano pa mang mga gawain sa school, leadership, nahawakan nyo iba't ibang mga paglilingkod o iba pang mga gawain sa school. Ito ang naging simula ng inyong pagpasok sa seminaryo at pagtugon sa tawag ng Diyos. Kaya, ngayong mga kabataan na nagtatanong, paano kami makakatulong para makapagpalaganap ng bokasyon? Gawin nyo ang nararapat bilang isang kabataan. Magandang pag-uugali, magandang pakikitungo sa kapwa, may takot sa Diyos, may buhay panalangin, at ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya para tumawag sa mga taong nakakakita na inyong mga gandang halimbawa. Salamat, Earl, sa katanungan mula sa isang kabataan. Ngayon naman, Carlo. Magandang gabi po ulit, Bishop Ray. Narito po yung katanungan mula sa isang kabataan ng ating diocese. Bishop, naisip rin po ba ninyo noon na dadalhin kayo ng Diyos sa kung saan po kayo naroroon ngayon? Kaya nga nang nabanggit ko kanina sa aking pagbabahagi, hindi ko naisip noon na ako'y pag na-order ng pare, ako'y magiging formator sa seminaryo. Wala akong ganyan plano. Isinuko ko aking sarili sa formation. Alam ko na pag ako'y naging pare, ako'y maglilingkod sa parokya, pero may plano ang Diyos na iba. Ginawa niya akong formator. Sumunod ako. So ako'y pare na, hindi naman inisip ko na ako'y magiging obispo ko sa diocese o kung sa ganitong tungkulin. Hindi ko inisip yan. Basta naglingkod ako, nagbigay ako ng sarili, I enjoyed the company of my brother Chris. We enjoyed our ministry together. At mahalaga yan sa mga pari na hindi mo dapat ihiwalay ang sarili mo sa kaparian. Dapat may support
at ikaw ay may malasakit sa kapwa pari. Ginawa ko yan. Hanggang sa, sabi nga ni Father Randy kanina, bago pa ako naging bishop, ako din ang Commission on Clergy ng Archdiocese of Lipa. Ako rin ang nag-handle ng ganitong gawain. At ako'y nakakasalamuha sa matandang pari, batang pari, middle age na pari. At ito, ginampanan ko lang ito, lahat ng ito. Wala ko iniisip na kung ano pa man. At lalo na ito ang pagiging obispo. Wala akong hinangad na ganito. Pero ito, dumating. I-communicate sa akin itong appointment. Sabi ko nga sa inyo kayo, nag-share ako nung ako nasa apostolic messenger. Kung sabihin, you're appointed by the Holy Father Bishop of Buwak. Umikit talaga ako. Dahil, bakit ako napapikit? Sabi ko, Diyos ko, napakalaking responsibilidad dito at napakalaking hamon. Pero, sumunod ako. At alam niyo kung bakit ako naka-oo sa Diyos? Lumilitaw sa panalangin ko that night after kausapin ako ng Apostolic Nuncio. Pag humindi ako, if I will say no sa iniaalok ng Diyos sa akin na ito, lumalabas sa prayer time ko that night, hindi na ako tunay na magiging maligaya bilang pari. Bakit? At one point in my life, kinailangan ako ng Diyos pumunta doon sa isang island province, sa isang island diocese. Pero hindi ako. Kinailangan ako ng Diyos na maglingkod bilang obispo sa isang lugar na hindi ko alam, pero hindi ako. Pag yun ang nangyari, parang palaging magpapla sa sarili ko na I disobeyed God. Ang nasunod ay ang sarili ko. Ang nasunod yung comfort ko. Ang nasunod yung barkada ko sa mga kapwa-pare ko. Ang nasunod ay yung saya ko sa kaparian where I'm enjoying my ministry. Hindi ang Diyos. Kaya, noong pinagdadasalan ko ito, at ako gagawa ng letter sa Santo Papa, salamat sa Diyos, ibinigay ang inspiration ng Holy Spirit. Umuo ako, pero alam ko, hindi ganun kasimple yung oo yun. Alam ko maraming hamon ang niyayakap ko. I'm embracing a big responsibility, enormous task. Pero, ang maliwanag din sa akin, naniniwala ako at confident ako, ibibigay ng Diyos ang biyaya na kakailanganin ko. I tell you, from that yes, until this moment, and I know till the end of my life, God will give me all the graces that I need. He will not fail me. Yun ang aking confidence sa Diyos, yun ang aking pagtitiwala sa Diyos. Araw-araw. Hindi ko alam kung anong haharapin kong issue pagka may pare o may religious o laiko na makikipag-usap sa akin sa office. Hindi ko alam kung anong mga concerns na haharapin ko araw-araw, pero bago pa ako pumunta sa office, dadaan muna ako sa chapel. I will pray. Awan ng Diyos. Pagkatapos kausapin ko yung nandun sa office. Kung hindi ko man maibigay lahat ang hinihingi niya sagot, ang pwede ko sabihin sa kanya, let's talk again. I will pray about it, about your concern. No. I will call you again. We have to talk again. Pero, malimit at maraming pagkakataon, sapat ang biyaya ng Diyos at palaging totoo ang suporta ng Diyos. Salamat po, Bishop Ray, sa inyo pong pagsagot sa mga tanong ng ating mga kabataan mula sa iba't ibang mga parokya sa ating diocese. Ilang bagay na nagiging matingkad sa ating usapan ngayon ay una, yung katotohanan ng kababaang loob sa buhay paglilingkod. Tapos nakita pa natin na mula sa ganung karanasan ng pagsusugo o pagtatalaga kay Bishop Ray bilang isang obispo ay mapanatili yung ganung klaseng disposisyon
At yung pagiging aba, no? Di po ba sabi nga mapalad ang mga aba? Bakit ba nagiging mapalad ang mga aba? Kasi wala silang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi kapangyarihan, hindi pera, hindi kayamanan. At ang makita ito sa pagsisikap ng isang obispo sa isang ama ng diocese, no? Na ito ang ipinakikilalang disposisyon at pag-uugali na dapat mayroon ng isang pari, ay isang napakalinaw na mensahe mula sa Diyos, no? Na walang ibang aasahan kundi ang Diyos lamang. Kapag namumuhay tayo sa pagiging aba, gaya ng sinasabi ni Bishop Ray, no? Matututo tayo na sumunod. Lakas ng dating sa akin nung yung sharing ni Bishop Ray, no? Kung ako ay humindi, parang meron na rin akong tinalikuran na paanyaya ng Diyos sa akin, na ang Diyos ang hindi ko sinunod. At sa buhay ng isang nagpapari, mga seminarista, o sa buhay ng isang pari, ang buhay ay laging nakatuon sa kung ano ang paanyaya ng Diyos. Hindi man tayo ang naghahangad, pero ibinibigay ito ng Diyos sa atin. Hindi dahil sa ganang matalino tayo, o dahil sa mabait tayo, o dahil sa perpekto tayo, kundi dahil alam niya may kakayahan tayo na mamuhay bilang isang aba na umaasa sa Kanya. At doon dumadaloy ang grasya at biyaya ng Diyos, no? Kapag walang-wala tayo sa ating mga sarili. Kaya doon sa ikalawang bahagi na nagiging matingkad sa ating bahaginan mula sa binahagi sa atin ni Bishop Ray, yung biyaya na tinanggap, ngayon ito na yung biyayang ibabahagi. Bishop Ray, natatandaan ko po minsan, sumama po ako sa inyong pastoral visit. Tapos si Bishop ay pumupunta sa mga, hindi lang basta sa parokya, hindi lang mismo sa main church, no? Pumupunta siya sa mga baryo, communities, ano? Tapos may isang matanda, tanda ko yun, Bishop, eh. Sabi niya sa akin, actually sa inyo niya po sinabi, narinig ko po iyon, no? Sabi niya, tumanda na ako ng ganito, ngayon lang ako nakakita ng obispo na pumunta sa lugar namin. Nangyari yan sa isang parokya sa Upland. O hindi na nga lang yun, eh, yung dumalo si Bishop sa bahay namin. Na sabi ng tatay ko, anak, bakit gano'n yung naramdaman ko? Para akong dinalaw na ng Panginoon. Marahil kasi, alam mo yun, parang sa buhay ng isang obispo, ng isang ama, ng isang diocese, no? Eh talaga namang siya ang magpapadama ng presensya ng Diyos sa sambayanan. At sa amin bilang mga pari, sa amin bilang mga ginagabayan, pinapastol ng obispo, Bishop Ray, yung makaramdam ka ng ganong klaseng malasakit, no? Eh talagang mararamdaman namin na ang biyaya ng Diyos ay nararanasan namin sa pamamagitan ng malasakit ng obispo sa aming mga pari. Lalo na sa kasalukuyan, ang daming hamon ng hinaharap ng simbahan, ang daming hamon ng hinaharap ng pari, na sa isang pagkapari sa kasalukuyan, kailangan talaga babalik ka sa ugnayan mo sa Diyos. Kapag ang sarili lang ang pinanghawakan, babagsak ang isang pari. Pero salamat kasi sa ganitong diwa na tayo ay nagkakaroon ng ganitong usapang bukasyon, napapaalalahanan tayo sa pamamagitan ng karanasan ng ating obispo na mamuhay tayo sa kaabahan, sapagkat doon tayo pinagpapalan ng Diyos. Kapag sa Kanya lang tayo umaasa. Totoo po, Bishop Ray, kapag hindi na ang Diyos ang naging patunguhan ng lahat ng ito, ang lahat ay mawawala ng saysay. Ang pagkapari na hindi naman atin, ito ay kaloob ng Diyos at walang iba kundi ibang pinagmumulan kundi ang Diyos lamang, ay talagang kailangan laging nakaugnay sa Kanya. Kung paano magmahal ang pari, maamong puso. Kaya Bishop Ray, sa tuwing titingin ako sa inyong coat of arms, tatandaan ko po itong gabi na ito na tayo nagbahaginan sa ganitong klaseng usapang bukasyon. No? At lalo tigit ang ating
diocese ay naghahanda sa marami pang mga paanyaya ng pagbibigay ng sarili sa aming po mga pari, sa mga seminarista, sa mga laiko, lingkod laiko, sa mga parokya. Nawa kung ano yung pinagsisikapan ng ating obispo ay makilakbay tayo sa kanyang pagsisikap. No? Maaring hindi siya perpekto pero nagsisikap. At ang bawat pagsisikap ay nagdadala sa atin para mayakap ang biyaya at grasya ng Diyos na nagpapatunay sa atin na ang pagiging isang binyagan, ang pagiging isang laiko, ang pagiging isang seminarista, pari o diakono, pari at hanggang ang isang tao ay hirangin kung tawagin ng Panginoon sa kagaya ng estado ni Bishop Ray bilang obispo. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa Panginoon. Kaya marapat lamang na tayo ay laging tumingin at tumugnay sa Kanya ng may kababaang loob. Maging biyaya din tayo sa mga taong ating nakakasalamuha at sa mga taong pinaglilingkuran, lalo tigit sa kasalukuyang panahon na nagiging napakamapanghamon dulot ng kasalukuyang krisis at marami pang pangyayari sa ating kapaligiran. Bishop Ray, bigay ko po ang pagkakataon para sa inyong pangwakas na mensahe. Salamat sa pagkakataon na ito na ako ay nakapagbahagi sa inyo ng kwento ng aking bukasyon. Pero ang lalong pinagpapasalamat ko ay ang maraming biyaya ng Diyos sa aking pagkatao, sa aking pagkapari, sa aking pagkaobispo. Lahat ito ay utang na loob ko sa Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan at biyaya. Kaya ipapasalamat din ako sa lahat ng kaparian ng ating diocese. Salamat, minamahal kong mga kapatid na pari. Simula nung ako dumating dito sa ating diocese, talagang naramdaman ko ang inyong suporta. Naramdaman ko ang inyong pananalangin para sa akin. Hindi ako perfecto, sabi nga ni Father Randy at kahit sino pa mga makausap ko, pare-pareho tayo may kahinaan, pare-pareho tayo may mga pagkukuya. Walang pwede magsabi na siya ay perfect at maliwanag dito sa akin. Pero nakakatuwa na sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang natin, pare-pareho tayo may kahinaan, nagsasama-sama tayo, nagtutulong-tulong tayo para mapaglingkuran natin ang ating diocese, ang mga mananampalataya, ang mga taong pinagkatiwala sa atin. Ang laki ng ating diocese. Isa sa malalaking dioceses ng Pilipinas ay ang Diocese of Imus. Ito ang totoo. Nasa top 5 tayo sa mga lahat ng diocese na maraming tao kasama ang Cavite. Kasama tayo. Pero sa kabila ng malaking hamon ay sa ating pagtutulungan at sa pagsisikap ng ating mga pari, lahat ng mga religious, lahat ng mga laiko, sa inyo mga seminarista, patuloy tayong umuunlad. Kaya kukunin ko ang pagkakataon na ito na lubos sa pasalamatan ang ating kaparian. Lalo na ang lahat na nasa mga ministries, Father Randy, sa iyong ministry sa bukasyon, at iba pang mga kasama mo ng mga pari, mga religious, mga seminarista. Salamat kahit pa may pandemic dahil sa may COVID-19. Itong vocation month na ito ay talagang naging mabunga. Online vocation festival ang nangyari. At dinadalangin ko araw-araw na marami pang mga kabataan ang maging bukas sa bukasyon, sa pagpapari at buhay religyoso at religyoso. Kakatuwa, Padre Randy, na sinabi mo isang araw na parang 30 na nag-signify at nakikilakbay sa discernment sa kanilang bukasyon. Sana dumami palalo sa darating na mga araw ang sumama sa discernment at pag nagbigay ng entrance exam sa darating pong na mga linggo ay umexamine itong ating mga posibleng maging mga seminarista next academic year. Muli ang aking pagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga sumubaybay, sumuporta at nanalangin para sa
ating dioceses at sa ating online vocation festival ngayong buwan ng Nobyembre. Thank you so much. God bless all of you. Maraming salamat din po, Bishop Ray. Napakahalagang bahagi, lalo tigit sa pagsisikap ng ministry sa pagtataguyod ng bokasyon sa ating diocese, ang suporta ng ating minamahal na obispo. Sa totoo lang po ay ito pong ating pagsisikap ngayong panahon ng pandemya sa pamamagitan ng online vocation festival ay talagang sa tingin ko po ay pinagpapala, no? At binabasbasan ng Panginoon. Nabanggit po ni Bishop Ray, nasa 30 na po yung ginagabayan ko namin ng ministry, gayon din ang ating mga tagapaghubog, sa tulong din po ng mga seminarista para po maghanda ng pagpasok sa loob ng seminaryo, no? At yun po ay noon ko pa na-text din kay Bishop, pero sa totoo lang po nadadagdagan pa po ito, no? Hanggang sa kasalukuyan. At lagi ko pong nababanggit kay Bishop na sa tuwing pumupunta siya dito sa seminaryo, no? Sa tuwing siya ay namamangha din sa maraming biyaya at grasya ng Diyos sa seminaryo ng diocese, no? Sabi ko po sa kanya, Bishop, gusto po ito ng Diyos, sapagkat hindi ito matutupad kung hindi niya ito niloloob. Sa totoo lang po, nakamamangha ang suporta ng maraming tao, di lang po sa larangan ng mga pagawain natin at pagpapaunlad ng mga istruktura dito sa ating seminaryo, lalo tigit po sa paghuhubog ng mga seminarista, no? Kaya marahil, Bishop, inihahanda rin ng Diyos ang ating mga seminaryo sa mas pagdami pa nito, no? Dahil aanhin naman natin ang maraming mga kwarto kung wala naman siyang ipapadala. Pero dahil niloob niya na maitaguyod ang ilang mga pagawain sa seminaryo, umunlad ang paraan ng paghuhubog sa seminaryo, marahil masusurpresa tayong lahat, sapagkat ang Diyos din ang gagawa ng paraan para mapunan ang seminaryong ito. Bilang tugon din sa nabanggit din ng obispo sa atin, patuloy na paglaki ng bilang ng mga ng populasyon ng ating diocese at ng patuloy pang pagsilang ng marami pang magiging parokya para sa ating diocese. Kaya kung paanong ang gabing ito ay isang pahayag, hindi actually ng buhay ni Bishop Ray, kundi ang gabing ito ay pahayag ng pagkilos ng Diyos sa buhay ni Bishop at sa ating diocese. Nakatutuwang isipin na ang ating obispo ay nakakasama natin sa ganitong paraan, kung saan marami siyang naibahagi sa atin simula pa nung unang Sabado nitong buwan ng Nobyembre. At doon natin nakita, lalo tigit kayong mga kabataan na nakikinig at nakikilakbay, kung paanong kamangha-mangha, mahiwaga nga kung tawagin, ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya't mulit-muli, maaring ilang araw na lang magtatapos ang online vocation festival, pero ito ang nakatutuwa, kahit na magtatapos, ito pala ay simula pa lamang, no? Kaya magpapatuloy po ang ministry sa pagtataguyod ng bokasyon ng ating diocese kasama ang ating obispo, mga pari, mga seminarista, relihiyoso at relihiyosa at mga lay vocation animators sa patuloy pang pag-iisip ng mga malikaing paraan ng pakikilakbay lalo tigit sa inyong mga kabataan. Lagi niyong tatandaan, magpapatuloy ang online accompaniment, vocation accompaniment, discernment, counseling, and spiritual direction. Dumami pa ang mga pari at madre na makikibahagi dito, kaya huwag kayong magdalawang isip na mag-iwan ng mensahe sa Bokasyon Kung Tawagin page at ministry sa Bokasyon page ng ating diocese. At nandito kami para makilakbay sa inyo. Kahit man lamang online, tatandaan ninyo meron kayong makakausap. Kung kayo ay may pinagdadaanan sa buhay, dulot ng kasalukuyang pandemya na ating nararanasan, hindi kayo nag-iisa, may kasama kayo. At nandito kami mga pari at mga relihiyoso at relihiyosa sa tulong din ng suporta ng ating minamahal na obispo para patuloy na makilakbay sa inyo. At para sa mga kabataang lalaki na magtatapos ng kanilang junior high school at magsi-senior high school, gayon din sa mga tapos na ng senior high school at magka-college, o kahit nasa college na at nag-iisip na pumasok sa ating pong seminaryo, Our Lady of the Pillar Seminary, bukas na bukas po ang ating online search-in program. At malaya po kayo makakapag-iwan ng mensahe sa ating mga pages sa Facebook o kaya mag-text sa mga numero na aming ibinabahagi at binibigay sa inyo. Sa inyo pong lahat, ang lahat ng ito, ang lahat ng pagsisikap ng ministry
ay dahil sa patuloy din po ninyong pagbubukas ng inyong mga puso at kalooban para sa panawagan ng Panginoon. Kaya sa ating diocese ay patuloy nating itataguyod ang kultura ng bukasyon. Hihilingin po natin ang pangwakas na pagbabasbas mula sa ating obispo. Manaming makapangyarihan, kayo po ang Diyos na laging nagmamahal sa amin. Kayo ang Diyos na laging nagbibigay ng mga biyaya na aming kinakailangan. Patuloy niyo pong basbasan at pagpalain ang aming diocese. Patuloy niyo pong biyayaan ang aming diocese ng marami pang mga kabataan na tutugon sa iyong pagtawag bilang pari, bilang relihiyoso o relihiyosa. Patuloy niyo pong bigyan ng biyaya ang mga pamilya, lalo ang mga magulang para maging bukas sila sa kanilang pagbibigay ng kanilang mga anak sa paglilingkod bilang mga tinawag mo. O Diyos, salamat po sa napakaraming biyaya na pinagkakalob mo sa aming diocese. Salamat po sa kaparian ng diocese. Salamat po sa kanilang suporta palagi sa aking mga paglilingkod sa ating diocese. Salamat po sa lahat ng mga tao na sumusuporta sa ating mga seminaryo at lahat ng mga ministry ng diocese. Pagpalain mo po sila. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, mayroong bukasyon kung tawagin. Ito po si Ertan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Bishop Ray Evangelista, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home, stay safe, And stay with Jesus. I love Bukasyon. Maraming salamat po, Bishop Ray, Carlo, and Earl, at sa inyo pong lahat.